What if I told you that I got this from a resellable digital product? Yes, this is a digital product na hindi ako ang gumawa, pero may rights ako to sell it. And this is called a digital product with resale rights. And in this video, I'm going to teach you kung saan, paano, at ano yung mga tools na kailangan mo to make an income in selling digital products with resale rights. Kaya stay tuned ka lang dahil step by step ko po yung ituturo sa inyo. Welcome back to our channel. Ako nga po pala si Rose. At kung bago ka pa lang dito sa ating channel, i-click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para updated ka kung may mga bago tayong upload na video na pwedeng makatulong sa'yo. And now, ituturo ko nga sa inyo yung process kung paano nga ba kumikita from reselling digital products. So, the first thing nga na kailangan muna nating malaman is the foundation. So, alamin nga muna natin kung ano nga ba yung digital product. So, to explain it simply, yung digital products nga po is any product that is delivered digitally. So here, no physical inventory, no shipping, and no warehouse. So ang best example natin dyan are Canva templates, posters, visuals, and digital assets. And here kasi ang maganda, once na nakagawa kayo ng digital product, kahit isa lang yan, pwede na natin yang maibenta multiple times. Now na alam na natin kung ano yung digital products, alamin naman natin kung ano nga ba yung resellable digital products. So ito naman learners, ayan yung mga digital products or digital files na pwede nating ibenta kahit na hindi tayo yung original creator. Kasi dito usually kapag binili natin yan, meron yung tinatawag na resell rights. So ibig sabihin, allowed kang i-offer yan sa ibang tao. So ayan kasi usually kapag binili natin yan, meron na yung kasamang resell rights or license. And from there, allowed na nga tayong i-offer yung product na yon sa ibang tao. Pero please take note na meron ng dalawang types ng resell rights. And ayan nga yung MRR and PLR license. So Miss Rose, ano ba yan? So don't worry, explain ko yan sa inyo. So unahin na nga natin yung PLR or private label rights. So here learners, kapag ka merong PLR license, yung nabili nyong digital product, ang ibig sabihin yan, pwede mo yung i-edit, i-rebrand, at ilagay yung pangalan mo as creator dun sa digital products na yon. So basically, pwede mo siyang i-rebrand as your own. Pero take note, hindi lahat ng PLR license ganyan. So magdedepende pa rin yan dun sa main creator. So again, in PLR license, pwede mong baguhin yung design, content, at offer na parang ikaw talaga yung gumawa ng digital product na yon. Now, dito naman tayo sa MRR or Master Resell Rights. Ito naman learners, kapag meron naman kayong nabiling digital products na merong MRR license, ang ibig sabihin naman yan, pwede mo yung ibenta sa iba nang hindi mo pinapalitan kung ano yung laman ng digital product na yon. So, ibig sabihin yan, you can sell it as is, kasama yung original branding and content. So, para hindi kayo malito, yung PLR allows customization and rebranding, while MRR allowed reselling but without changing the product. So, basically naman overall, ang binibili ng tao with resellable digital products is not just the file, kundi yung convenience, time saving, and yung ready-to-use solution. So, dito kasi if you don't have the time to create on your own, pero meron kang idea dun sa digital product na gusto mong ibenta, pwede kang mag-invest sa mga resellable digital product. And if you want to check yung mga examples ng mga resellable digital product, pwede nyong i-check yung link ng store namin dyan sa description below. Now, let's say nakapili na tayo ng resellable product kagaya nito. So, this comes with MRR and PLR license. So, here pwede nga natin yung i-customize and i-resell din dun sa makakabili ng digital product natin. So usually naman yung mga resellable digital products, especially yung mga customizable, pwede natin yung i-edit inside Canva. So there, pwede nating palitan yan ng text, color, and style na babagay sa brand natin. So pwede nyo rin yung dagdagan or palitan ng gusto ninyo. And here naman, don't worry kung wala kayong time to customize or palitan pa yung mga text, style, pwede rin naman natin yan i-sell as is. So ibig sabihin, wala na tayong kailangang palitan dyan, pwede na natin yan ibenta diretso.
presyo. So, ibig sabihin, kahit minimal changes lang yung gawin mo, pwede na natin yung ibenta. Pero again, reminder lang to always read the license. Now, learners, once na na-finalize mo na kung i-edit mo ba yan or as is na, ang next na gagawin mo naman is to have your own file or your own template link. So, here kasi learners, remember, in reselling, hindi nyo pwedeng gamitin yung link na binigay sa inyo ng original creator. So, bakit? Kasi pwede niya yung palitan anytime, and when that time comes, paano naman yung future access mo? So, to be honest, nung nag-uumpisa ako, nangyari na sa akin yan. So, hindi ako nagsisave ng sarili kong link. Kaya after a while, nung bubuksan ko na ulit yung digital product, wala na akong access. So, dito nga, always do this na upon purchase, mag-create na kayo agad ng own copy ninyo or yung sarili nyong template link. So, kung PDF or Google Files yan, make sure to download it and save it as your own file. And kung sa Canva naman yan, make sure to create your own template link. So, to have your own template link, madali lang makakuha niyan. So, let's say ito yung resellable product na nabili ninyo. So, para makuha nyo yung template link niyan, itap nyo lang yung share button na nasa upper right and hanapin nyo lang yung template link and then i-generate nyo lang yan. And by the way pala, yung template link is for pro account. So, makakakuha lang tayo niyan kung naka-pro account tayo. So, if ever naman hindi kayo naka-pro account, pwede nyo naman i-duplicate yung copy ninyo para meron kayong sariling file na nakahiwalay inside Canva. Pero learners, kung binabalak nyo namang i-resell din yung digital products na nabili nyo inside Canva, kailangan talaga nating makakuha ng template link. Kasi ayan nga po yung isi-send natin doon naman sa makakabili ng mga digital products natin. So now, ayan, doon na tayo sa next step. So here, meron na nga tayong resellable product na customize na nga natin yan and meron na tayong sariling copy ng file natin. Ang next naman na gagawin natin is to have our own mock-ups. So Miss Rose, ano yung mock-ups? So yung mock-ups, learner, ayan yung tawag dun sa marketing photo ng digital products natin. So ito yung mga example niyan. So basically, ayan yung way natin na i-promote yung digital product natin sa mga selling platform. So yan naman, madali lang yung gawin. Gagamit lang tayo ng Canva. So here kasi from Canva, isi-search lang natin yung word na mock-ups and marami na tayong pwedeng pagpilian. So from there, pili na lang kayo ng babagay dun sa digital products ninyo and of course, dun sa brand ninyo. Now ito na, dun na tayo sa exciting part. So kasi once we already have the product and the marketing photos, pwede na natin yung i-list sa isang selling platform. And here, ang ginagamit ko is itong si Racket PH. So Miss Rose, bakit naman si Racket PH? So ito kasi learners, best talaga siya if ang target market mo is local or Filipino buyer. And here, madali lang mag-set up ng account and peso yung pricing. And dito rin talaga isa sa mga nagustuhan ko is that beginner-friendly yung platform nila, lalo na talaga kung local market yung focus mo. So perfect talaga siya for digital products like yung mga Canva templates and resellable digital files. So dito nga rin, since local currency yung ginagamit, hindi na natin kailangan pang mag-isip ng international pricing or foreign platforms. So talagang mas simple lang yung system, lalo na kung beginner ka pa lang. Pero take note learners ha, in choosing your selling platform, hindi yan kung alin yung pinakamaganda, but it really depends kung sino yung target market mo at kung saan ka mas komportable magsimula. So now going back, to start selling nga dito sa Racket PH, ang una natin kailangan gawin is to create an account for free. And then once na meron na tayong account, ililist na natin yung digital product natin. Pero take note, here with Racket PH, meron silang tinatawag na listing fee. So Miss Rose, para saan yan? So ayan nga learners, yung small fee na binabayaran natin para ma-post yung digital product natin sa platform nila. And this helps maintain the platform and gives your product visibility inside Racket PH. So that's around 10 pesos per listing, which is comparable naman to other selling platform. So basically naman, halos lahat ng selling platform ng mga digital products meron talagang listing fee. So maganda lang talaga with Racket PH is that maliit nga lang yung fee nila. So ako naman dito learners, ang take ko is that hindi naman talaga mawawala yung listing fee, especially in selling digital products. And one-time payment lang naman yan. So pwede na natin siyang i-consider na cost ng digital product natin. At isa pa yung pag-create natin ng digital product, minimal lang talaga yung cost natin dyan. Minsan nga wala pa. So pwede na rin natin i-consider na cost din talaga itong listing fee in creating our digital product. By the way pala learners, if you want to know the whole process kung paano gumawa ng account, kung paano mag-list step by step dito sa Racket PH, and the other information regarding Racket PH, meron nga po tayong ginawang full video
tutorial. So ilalagay ko na nga lang din yung video link niyan dyan sa ating description below. Now, once na nakapag-list na tayo ng product, mag-show up na yan dun sa store natin and makikita na yan ng mga potential buyers na naghahanap ng digital products natin sa Rocket PH. Now, once na merong nag-purchase ng digital product from your store, automatic na nilang marireceive yung access ng digital products nila. And then, yung payment, papasok yan sa Rocket PH account mo. And from there, pwede mo nang i-withdraw yung earnings mo based dun sa withdrawal process nila. And again, if you want the full tutorial, nandyan yan sa ating description below. Now, ito na yung most important part. So, Miss Rose, paano kami magkakaroon ng sales from reselling digital products? So, ito learners, actually magdedepende yan kung paano nyo i-market yung product ninyo. Especially if you are selling here with Rocket PH. Kasi dito, ikaw yung magdadala ng traffic para sa product mo. So, anong ibig sabihin yan? So, dito kasi you need to market your product online. And you can do that by posting helpful content related sa digital product ninyo sa inyong mga social media account. And dito naman ang maganda in selling digital products, hindi mo kailangan ng maraming followers or even magpakita sa camera. Kasi pwede mong gawin yan lahat faceless. So here, don't worry kasi if you want guidance in marketing your digital product, pwede nyo nga pong i-check yung more information sa ating official website at www.perouniversity.com. So ilalagay ko na nga lang din yung link niyan dyan sa ating description below. So again, dito learners, remember, in selling digital products, resellable man yan o hindi, lagi nyo pong tandaan na hindi nga po yan instant income. Pero if you have the right product and the right tools to market it, mas nagiging possible and sustainable yan. And ayun, so learners, I think that's it for our video today. Hope you like this video and please share this video para marami pa tayong matulungan online. And ayun, so goodbye for now. See you on our next video.